Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So balik tayo dito sa hinugasan natin na AV735 na board, ano? At ito na yung kanyang hitsura ngayon after natin siya hugasan at after natin siya ma-repair. So ito na. So, yung ginawa natin dito, pinagkukuskus natin yung may mga kalawang, lalo na dito. Ito, special ito, sa mga hindi nakakaalam. Maliliit lang na tracing to, pero napaka-importante nito. Dahil isa dito ay dumikit sa kabila, o kaya sila magdikitan, siguradong hindi magkiklik yung relay natin. Bakit? So, ito, kung titingnan natin ng maigi, nanggagaling to dito sa output ng speaker. Ayan o. Okay? Galing dito. Tapos papunta dito. Okay, nilagyan ng resistor na 47K para sa kanyang output. Okay? Sa kanyang audio output. Yung mga well-made, mga well-designed circuits kasi, hindi dyan yan kumukuha para sa output. May sariling preamp yan. So maliban lang kung high output yung nakalagay. Okay? So ito kasi wala naka-indicate na high output eh. So ginawa nila para sa mga hindi nakakaalam ano sa 735. Ayan. So kumuha lang siya dito sa ano, simpleng-simple lang. Hindi na sila gumawa ng ibang sirkito para makuha nila yung tunog lahat galing sa tone control tapos papuntang amplifier, yung out ng amplifier, kung ano yung tunog ng dito speaker output, yun yung lalabas dito sa may ano, lalabas dito sa kanyang audio out. Mahina nga lang siya dahil may nakalagay na 47K. Okay, so walang problema kapag nagsushort dito sa may bandang output. Ang ano mo ngayon, ang concern mo ngayon yung dito. Itong maliliit na to, itong tracing na to. Yan. So madalas dito nag-uumido to, tapos nagkakaroon ng korosyon. So kapag nagkakaroon ng korosyon yan, kahit na sabihin natin hindi totally short, pero nagkakaroon ng resistance yung tatlong tracing na yan, yung left and right, tapos yung ground, isa yan sa mga dahilan kung bakit magti-trigger yung relay natin. Okay? Kaya kinukuskus natin yan, ayan, oh. Tapos sinapawan natin ng hinang. Sa pagsapaw naman natin ng hinang, ingat na ingat tayo na sa tatlo na yan, sa tatlong linya na yan ay walang magkakadikit. Hindi sila magkakadikit. Tapos ito, dati kung mapapansin nyo, uka-uka na to. Tapos may ibang mga jumper na. So inayos lang natin yung mga jumper ano. So totally tampered na talaga tong board na to. Hindi ko alam kung pang ilan na tayong gumagawa. Ayan, so inayos natin yan. Pinalitan natin ng mga sira. Tapos nung nakaraan, nakikita nyo, nilagyan ng damper diode yung bias transistor. Hindi ko nga alam kung ano yung purpose bakit niya nilagyan. Yan. So tinanggal natin, binalik natin sa dati. Tinanggal natin yung dalawang diode na ginawa niyang damper dito sa bias transistor. Tapos yung apat na 10 ohms dito, yung base resistor, tinanggal natin. Tapos bumili tayo ng bago. Kasi maiksi na yung kanyang mga paa. Binalik natin doon sa harapan para luminis siya, tingnan yan, oh. Tapos inayos na rin natin yung dito. Ayan, yung mga jumper dito inayos na rin natin. Ayan siya. Okay? So naayos na siya. Pati dito yung relay, hindi siya nagki-click. So ang ginawa natin, dami na kasing korosyon dito. Pinalitan natin lahat ng itong 5 transistor na to. So 5401 isa at apat na 5551. Tapos itong mga resistor na to, pinalitan natin to dito halos lahat maliban sa 470K na tatlo at dito itong 1K papunta sa dito sa kanyang servo fan circuit. Ayan. Okay? So ito na. So papakita natin na meron talagang supply yung ano natin, ano, tinatawag natin na relay. Kasi pag wala kang makikitang supply dyan sa relay,
hindi talaga magki-click yan. Ito yung baliktad. Okay, so tingnan nyo ng maigi. Ayan siya. 12 yan. Ayan. Okay. Tapos, titest natin. Ito yung kabilang channel. Volume natin. Ito yung ating volume. Oh. Dito. So, nirekta natin. Hindi siya dumaan ng kanyang main unit. Ano? So, ginamit lang natin yung kanyang transformer. Ayan. Tapos, nag-feed tayo ng ibang supply. Direkta tayo dito sa input ng amplifier ito. Okay, tumutunog na yan. Tapos lipat naman natin dito sa kabila. So nung nakaraan kasi, i-ginamper na lang ito nung gumawa. Kasi hindi na nagkiklik yung relay. Yun na lang yung ginawa nila. Kaso, kapag na may nagka-problema sa circuit, hindi na siya magpo-protect. Kasi nga, ginamper na niya. So, kaya, ang daming nasira. Papakita natin mamaya. Okay? So, ngayon, tatanggalin natin yung supply. Tapos, babalik na rin natin para may papakita natin kung ano yung mga pinagpapalitan natin yung mga piyesa, no? At, ano na rin para makita nung kaibigan natin nagpapagawa nito. Para makita niya kung ano ba talaga yung pinapalitan natin. So, ayan siya. Ayan, para makita-kita natin kung ano yung mga pinagpapalitan natin dito. So, yung pinalitan natin, ayan. So, ang ginamit kasi ng tawag nito nung unang gumawa, itong mga transistor na to. So, napakaganda ng transistor na to. Ayan, mga original. Matitibay ito. Kaso, ang baba ng voltahe nito, yung bawat isa nito ay, ang maximum voltage niya ay 50 volts lang. Kapag may mga voltage spikes tayo, kapag tumaas yung voltahe sa primary natin, siyempre tataas din sa secondary. Kaya, hindi imposibleng sisibakin to. Okay? So, pinalitan na rin natin ang original yan dyan. Ay, ito nga pala. Itong circuit na to. Pinalitan na rin natin. Tapos, ito pa. Kapit natin. Yan. So, ito yung mga pinagpapalitan natin. So, dalawang transistor. Tapos, ayan yung sa may bandang driver. Sibak siya. Tapos, yung fuse, yung dalawang fuse, talagang siya minsan lang mangyayari yung mga ganyan na wala ka namang ibang makikitang shorted pero sumabog siya. Tapos ayan na yung apat na bagong resistor. Ayan yung dating nasa likod, binilhan natin ng bago at kinabit na natin dyan. Tapos bagong fuse. Tapos dito naman banda, ito, hindi napapansin ng gumagawa to, ito, sira na pala to, shorted na yung switching diode na yan. Ayan siya ayan, shorted na siya, hindi napapansin. Tapos nung sunod na gumawa, meron pa siyang hindi nakita na wala na pala yung 36 volts na sinir diode dito. So kapag wala to, wala nang stabilizer yung supply sa input natin, input transistor natin. Ang mangyayari ngayon, tataas yung voltahe, lalampas sa 36 volts. Kaya ito, ang nangyayari, sibak yung mga dandi dito. Yan, subutin na lang, napansin natin nagsukat tayo ng voltahe na sobrang taas pala ng supply dito. Ayan siya. So, pinalitan na rin natin ng bago. Tapos dito, kung mapapansin nyo yung mga transistor natin, ay mga transistor tsaka resistor dito sa may relay. Dahil nga umido na siya, yan, pinalitan na rin natin. Ayan siya. Ayan. Pinalitan na rin natin. Maliban lang sa tatlong 400
70K, tapos itong 1K papunta dito sa fan. Itong circuit ng servo fan. Tapos itong lahat ng mga transistor na to, pinalitan na rin natin ng bago dahil hindi na kaya-aya yung hitsura ng mga kanyang mga paa. Yan, so natapos na rin natin. So salamat kay Lord at tinulungan tayo na magawa natin kahit na tamper na yung item at medyo nahihirapan tayo, pero ayun, nagawa pa rin natin. So hanggang dito na lang siguro tayo, no? At maraming salamat. God bless at bye-bye.